Noon pa man ay mahilig ng mag-aral si Yoon Gamin. Hiniling niya sa kanyang ina na i-enroll siya sa mga klase at kumuha ng pribadong tutor. Maliban sa pagkain at pagtulog, halos lahat ng oras niya ay ginugol sa pag-aaral. Gayunpaman, halos palaging pangalawa sa huli ang kanyang mga marka. Narinig niya ang dalawang kaklase na nag-uusap tungkol sa Yusung Technical High School. Nakita ito ni Yoon Gamin bilang bagong pagkakataon at pinili ito sa middle school exam. Pagbukas niya ng pinto sa Yusung Tech, nagulat siya sa matinding away na nakita. Matapos makipagtitigan sa ilang kaklase, binantaan siyang bubuksan ang mata kung titingin pa. Kahit nag-ingat siya at nag-aral ng mabuti, pangalawa sa huli pa rin ang kanyang marka. Sinuri ni Yoon Gamin ang dahilan at bumuo ng grupo para mag-aral at maghikayatan. Naalala niya ang payo ng kaibigan ng kanyang ina na hayaan siyang sumali sa study group. Napansin na malaki ang pag-unlad ng kanilang anak sa pagbuo nito. Muling nabuhay ang pag-asa, nag-apply si Yoon Gamin sa ilang grupo ng pag-aaral pero tinanggihan dahil sa mababang grado at kinutya pa sa likod. Naisip niyang mas madaling magbagong buhay kaysa umunlad sa grupo, kaya nagpasya siyang gumawa ng sariling study group. Nilapitan niya si Kim Si-hyun, kilala sa kahusayan sa pag-aaral, para mag-alok na mag-aral silang magkasama. Habang nag-uusap sila, isang estudyanteng nasa ika-173 ang naghamon kay Kim Si-hyun na makipaglaban. Ayaw gumanti ni Kim Si-hyun, pero binalaan siya ng mga kaklase na seryosohin ang laban o harapin ang reklamo sa patrol team ng paaralan. Napilitang tumugon, lumaban si Kim Si-hyun, ngunit sa kasamaang palad ay natalo. Ang pagpigil ng punong guro ay nagpatigil sa gulo at nag-anunsyo ng bagong guro sa klase. Nagulat si Yoon Gamin nang makita ang dating tutor niyang si Lee Han-kyung bilang bagong guro sa entablado. Nakilala ni Lee Han-kyung ang pagsisikap ni Yoon Gamin at naniwala siyang magiging mahusay ito sa pag-aaral. Samantala, hindi pinansin ng mga estudyante sa ibaba ang sinasabi ni Lee Han-kyung. Nagising si Lee Hyun-woo sa utot ng kaklase at galit na inihagis ang inumin sa pisara. Tumayo ang mga kaklase niya sa kanilang mga mesa para panoorin ang eksena. Galit na pinukpok ni Lee Han-kyung ang mesa at pinaupo ang mga estudyante, pero nakinig lang sila ng sinabi ni Lee Hyun-woo. Sa wakas ay tumahimik na ang silid-aralan. Pagkatapos ng klase, nilapitan ni Yoon Gamin si Lee Han-kyung para makipag-usap. Nagtanong si Lee Han-kyung tungkol sa kasalukuyang pag-aaral ni Yoon Gamin nang may pag-aalala. Masayang ibinahagi ni Yoon Gamin ang plano niyang gumawa ng study group at nabanggit ang mga miyembro. Para makuha si Kim Si-hyun, mula noon ay patuloy nang ginugulo siya ni Yoon Gamin. Napagod si Kim Si-hyun sa paghihirap ni Yoon Gamin sa tabi niya, kaya tumayo siya para turuan ito. Kahit gaano kalinaw magpaliwanag si Kim Si-hyun, hindi pa rin naintindihan ni Yoon Gamin. Naisip ni Kim Si-hyun na hopeless talaga si Yoon Gamin sa pag-aaral at tumanggi sa study group. Binalaan din na di papayag si Pai Han-wol. Si Pai Han-wol, anak ng malupit na gang leader, top sa Yusung Tech High, hindi sa grades kundi sa lakas. Gumawa siya ng ranking system na ina-update araw-araw para magkumpetensya ang mga estudyante. Nakita ni Yoon Gamin na walang kinalaman ito sa academics. Pinakita niya ang nahanap na report card, patunay na magaling si Kim Si-hyun, pangalawa sa klase. Pinunit ni Kim Si-hyun ang card, mataray na tumanggi kay Yoon Gamin at binalaan na wag na siyang guluhin. Pumunta si Kim Si-hyun sa CR para kumalma. May bumangga sa kanya. Nairita siya, akala niya si Yoon Gamin. Sinabi niyang umalis pero si Lee Hyun-woo pala na humingi ng paumanhin. Kinabukasan, hiningi ni Lee Hyun-woo ang 200,000 won mula sa kanya. Nagulumihanan si Kim Si-hyun at nakaranas ng pang-aapi. Nang mawalan siya ng pag-asa, dumating si Yoon Gamin na nakamask, may dalang fire extinguisher at sinagip siya. Ilang minuto pagkatapos, hinarang sila ni Lee Hyun-woo na may hawak na pamalo. Tinanong ni Lee Hyun-woo kung sino ang tumulong sa kanya. Nagkunwaring walang alam si Kim Si-hyun. Biglang lumitaw ulit si Yoon Gamin na nakamask, sinipa ang pamalo at tinumba si Lee Hyun-woo. Si Yoon Gamin ay naniniwala na ang malakas na pangangatawan ay nagbubunga ng magagandang grado. Paniniwala niya mula grade 3 kaya araw-araw siyang nag-eehersisyo. Pagod na umuwi si Kim Si-hyun, sinalubong ng lasinggerong ama na pinipilit siya mag-aral ng welding pagka-graduate. Tinuring na aksaya ang kolehiyo. Magaling sa pag-aaral si Kim Si-hyun, pero walang sumusuporta
o nakakaunawa sa pangarap niyang makapag-unibersidad. Sa utos ng ama, napilitang iwanan ang ideya ng pag-aaral sa magandang high school at pumili ng vocational school. Nalaman ni Lee Hyun-woo na si Yoon Gamin pala ang nakamaskara na nagpabagsak sa kanya. Galit na galit, nilinis niya ang silid at naglabas ng lighter. Balak sunugin ang mga tala ni Kim Se-hyun na ibinigay kay Yoon Gamin. Nakita ito ni Yoon Gamin, dali-daling kinuha ang mga tala, itinaob si Lee Hyun-woo at pinatay ang apoy gamit kamay, pero sira na ang mga tala. Galit na galit, mapagpasyang tinalo ni Yoon Gamin si Lee Hyun-woo na walang lakas na lumaban. Itinapon ni Lee Hyun-woo ang nasusunog na bag kay Yoon Gamin na mahinahong sinipa ito pabalik sa kanya. Kumalat ang balitang tinalo ni Yoon Gamin si Lee Hyun-woo, isa sa top fighters, nagdulot ng gulo sa eskwela. Hindi pinansin ang reaksyon, ibinigay ni Yoon Gamin ang sunog na notes kay Kim Se-hyun, sinisisi ang sarili. Nakita ni Kim Se-hyun ang sunog na kamay, itinapon ang notes, pero pumayag sumali sa study group. Habang nagdiriwang si Yoon Gamin, dumating si Lee Han-kyung, pinatay ang sunog na bag, at nagmadaling umalis. Ngunit huli na, dumating ang vice-principal kasama ang mga awtoridad sa edukasyon. Para pakalmahin sila, nagpasya siyang magpatawag ng komite para paalisin si Yoon Gamin. Bago umalis ang mga opisyal, nagsalita si Lee Han-kyung. Iginiit niya na ang tunay na problema ay ang paaralan, hindi si Yoon Gamin na nabuli at nagganti. Sinabi niya na sa 2 araw niya sa Yusung Tech, mas madalas ang away kaysa pag-aaral ng mga estudyante. Kilala si Lee Han-kyung bilang top sa exam pero di nag-report. Tinanong siya ng leader kung paano niya babaguhin ang paaralan. Binanggit ni Lee Han-kyung ang ideya ni Yoon Gamin na study group at iminungkahi ito. Nagpakita ng interes ang leader at pumayag na itatag ni Lee Han-kyung at Yoon Gamin ang study group. Pumayag ang vice principal, pero kailangan nilang magkaroon ng 5 miyembro sa loob ng 2 linggo para maging opisyal. Nagpost sina Yoon Gamin at Kim Se-hyun ng mga patalastas sa paaralan para makahanap ng mga miyembro sa kanilang study group. Lumipas ang 2 araw nang walang nagparehistro. Kumalat ang chismis tungkol sa madaling pagkapanalo ni Yoon Gamin kay Lee Hyun-woo. Itinuring siyang matatapang. Isang batang pangatlo sa labanan ay hindi naniwala at hinamon si Yoon Gamin kahit pinigilan ng iba. Akala ni Yoon Gamin gusto ng bata sumali sa grupo, kaya mainit siyang tinanggap at kumuha ng form. Habang umaatake ang bata, si Yoon Gamin, abala sa paghahanap, ay hindi sinasadyang umiwas sa mga suntok. Pagbukas ng cabinet, aksidenteng natamaan ni Yoon Gamin ang bata, hindi alam ang nangyari. Ang mga nakasaksi ay itinuring siyang mahusay na manlalaban. Lalo pang lumaki ang kanyang reputasyon. Hindi sinasadya, naging nakakatakot si Yoon Gamin sa mga mas mababang ranggo. Takot makipagtitigan sa kanya. Kakatwa, gusto ni Yoon Gamin pumili ng mga estudyanteng gustong-gusto mag-aral sa tingin pa lang. Pero wala siyang nakitang may ningning ng talino sa mata. Habang nagrereklamo kay Kim Se-hyun, bigla siyang napansin ng isang pambihirang binata na papalapit. Si Park Yeon-yeo pala ito, dating kaklase niya sa middle school na nag-aral sa Amerika. Excited na inimbitahan siya ni Yoon Gamin na sumali sa study group. Alam ni Park Jeon ang hirap ni Kim Se-hyun dahil sa kanya, kaya kinutya niya si Yoon Gamin at tumanggi siyang sumali sa grupo. Dahil nauubos na ang oras, sinabi ni Kim Se-hyun na baka mas bagay kay Yoon Gamin ang sports dahil sa pangangatawan niya. Ang kakayahang pangatleta ay mas angkop sa sports. Ngunit, si Yoon Gamin ay mahilig mag-aral kahit magaling siya sa sports. Nakita ni Lee Han-kyung ang kanilang kalungkutan, kaya dinala sila sa bookstore. Doon, bumili si Yoon Gamin ng mga panulat at ipinaliwanag na makatutulong ito sa math at sa pag-iisip. Sina Lee Han-kyung at Kim Se-hyun ay natanggap na masusi si Yoon Gamin sa mga gamit pag-aaral. Ngunit mababa pa rin ang kanyang mga grado. Pagkaalis niya, bumalik si Lee Han-kyung sa dorm at nakitang bukas ang pinto at nasa loob si Lee Hyun-woo. Natalo siya ni Yoon Gamin, binugbog ni Pai Han-wol at inutusang pilitin si Lee Han-kyung na magbitiw o maparusahan. Nang mga oras na iyon, tinawagan si Lee Han-kyung ni Yoon Gamin para kunin ang librong napulot niya. Bago pa siya makasagot, biglang pinalo ni Lee Hyun-woo ang telepono sa kamay niya.
bigla na lang nawala ng ilaw sa buong dormitoryo. May lalaking estudyanteng pumasok, tinumba ang lahat, at tinulungan siyang makatakas. Tumakbo sila sa elevator at hinarang ang mga humahabol sa labas. Tinanggal ng lalaki ang sombrero niya at nakita ang kanyang mukha. Si Park Ji-on-yup pala, yung tumanggi kay Yoon Ga-min kanina. Nakilala siya ni Lee Han-kyung bilang estudyanteng tumulong sa kanya sa paglipat ng basurahan sa paaralan. Tinanong niya kung bakit nandoon ito, pero hindi sumagot si Park Ji-on-yup. Sa halip, hinila siya para magtago sa likod ng kotse. Tinawagan ni Lee Han-kyung ang pulis, pero natuklasan sila at inagaw ang kanyang telepono. Hinila siya ni Park Ji-on-yup para tumakbo, pero inambus sila sa magkabilang dako. Samantala, patuloy na tumatawag si Yoon Ga-min kay Lee Han-kyung, pero walang sumasagot. Bigla, may motorsiklo na dumaan, sumisigaw, nahanap sila. Nang makaramdam ng panganib, sumunod si Yoon Ga-min, binugbog si Park Ji-on-yup at bumagsak sa lupa. Nakilala siya ni Lee Hyun-woo bilang kaklase sa kaso ng pagpatay noong high school at inutusang salakayin siya ng lahat. Nang sasapakin na ni Lee Hyun-woo ang guro, bigla siyang pinigilan ni Yoon Ga-min, nakakadating lang. Tinanggal ni Yoon Ga-min ang salamin at pinasuko ang lahat. Tinignan niya si Lee Han-kyung habang tumakas si Lee Hyun-woo. Sinubukan sumunod ni Park Ji-on-yup pero bumagsak sa sakit. Tinulungan siya ni Yoon Ga-min pero tumanggi si Park at sinabing hindi na matutuloy ang pangarap nilang study group sa Yusung Tech. Pagkatapos, bumalik si Lee Han-kyung sa kwarto. Pagod at nag-aalangan tumawag ng pulis. Biglang may nag-doorbell sa kanya. Isa ito sa mga lalaking umatake sa kanya kanina. Lumuhod ang estudyante, nagmamakaawa ng tawad at nagpapaliwanag na kumikilos sila sa utos ni Pai Han-woo. Kamatayan ang tanging alternatibo sa pagsunod. Si Lee Han-kyung, na antig sa pakiusap, pumayag paalisin siya ngunit iginiit na sagutin ng totoo ang mga tanong niya. Kinabukasan, nag-apply ang estudyanteng si Lee Ji-woo na sumali sa study group. Masayang hinila ni Yoon Ga-min si Kim Se-hyun sa klase, ngunit natuklasan na puro babae ito at si Lee Ji-woo pala ay kambal na kapatid ni Lee Hyun-woo. Isang babaeng mayabang ang pumunit sa study plan ni na Lee Ji-woo at Choi Hee-won at dumura pa ng gum dito. Sinalo ni Yoon Ga-min ang gum at sinuri ang plano, pinuri ang organisasyon ni Lee Ji-woo na gumamit ng iba't ibang kulay bawat asignatura. Biglang pumasok si Kim Kyu-jin. Inaangkin na kasintahan niya si Lee Ji-woo at parurusahan ito dahil nakikipag-usap sa ibang lalaki. Hinila ni Kim Se-hyun, si Yoon Ga-min palayo. Ngunit bumalik siya para pigilan ang ginagawa ni Kim Kyu-jin. Mayabang na tinanggal ni Kim Kyu-jin ang salamin ni Yoon Ga-min at sinubukang bugbugin siya. Sa kritikal na sandali, nakialam ang punong guro at inilayo si Kim Kyu-jin na pumigil sa karagdagang gulo. Nilapitan ni Choi Hee-won sina Yoon Ga-min at Kim Se-hyun at umamin na siya ang nagsumite ng aplikasyon sa study group sa pangalan ni Lee Ji-woo. Umasa siyang ang pagsali sa study group ay makakaprotekta kay Lee Ji-woo mula sa pang-aapi. Si Choi Hee-won, bagong lipat, ay naging target ng mga kaklase matapos silang hindi sinasadyang masaktan 1 linggo pa lang matapos lumipat. Ipinagtanggol siya ni Lee Ji-woo kaya kinagalit siya ng ibang babae. Gayunpaman, hindi lang sa kanya ang problema. Ang kapatid niyang si Lee Hyun-woo, natalo ni Yoon Ga-min, umasa sa kanya nang mamatay ang magulang. Para kumita, si Lee Hyun-woo ay nag-part-time sa paghahatid ng mahahalagang bagay at nanakawan. Pinahiram siya ni Kim Kyu-jin ng pera, pero pinilit magnakaw sa tindahan, kinunan sa video. Ginamit ni Kim Kyu-jin ang video para i-blackmail si Lee Ji-woo at naging nobyo niya. Dahil lilipat si Choi Hee-won, nag-alala siya kay Lee Ji-woo at humingi ng tulong para burahin ang video. Nag-alala si Kim Se-hyun na baka hindi kaya ni Yoon Ga-min ang mga kalaban. Walang takot, nakipaglaban si Yoon Ga-min para makuha ang USB na may video sa computer. Nagpabagsak si Yoon Ga-min kay Kim Kyu-jin para lumapit sa computer at agad kinuha ang USB. Nang tumayo siya at ibagsak si Kim Kyu-jin, 3 miyembro pa ang pumasok at nakipag-away kay Yoon Ga-min na kumapit sa USB. Samantala, tinangka ng masama si Kim Kyu-jin na i-upload ang video online para sirain ang reputasyon ng magkakapatid. Sa labas, pinag-uusapan ni na Kim Se-hyun at Choi Hee-won kung paano iligtas si Yoon Ga-min nang dumating si Lee Ji-woo, handang lumaban. Nang malapit na siya sa pinto, biglang lumabas si Yoon Ga-min na hawak ang computer. Natisod sa power cord, nadulas ang computer papunta kay Kim Se-hyun. Nahinablot ito at tumakbo sa bubong, hinahabol ni Kim Kyu-jin. Nang mapasukan, itinapon ni Kim Se-hyun ang computer sa bubong para hindi magamit ang video. Galit na galit,
Sinalakay siya ni Kim Kyu-jin, pero si Lee Ji-woo, walang alinlangan, tinakal siya sa lupa. Sumubok umatake muli si Kim Kyu-jin, pero pinigilan siya ni Lee Ji-woo gamit ang wrestling move. Habang inilalayo ng head teacher si Yoon Ga-min, nahulog sa lupa ang USB. Suminyas siya kay Choi Hee-won para kunin ito. Nang akmang pupulutin niya ito, isang babaeng kulot ang buhok ang dumampot. Akalay kay Kim Kyu-jin at ibabalik. Naglakas loob si Choi Hee-won, sumigaw at hinarang ang babae, matagumpay na nabawi ang USB. Pinuri ni Lee Ji-woo ang kanyang tapang, tinulungan siyang tumayo, at nagngitian sila. Biglang lumitaw si Lee Hyun-woo, inihayag na nalaman niya kay Pai Han-wol na ang nagnakaw ng pera ay si Kim Kyu-jin, na nagkunwaring ninakawan para lamang ipahiram pabalik sa kanya ang pera. Inudyok din siya ni Kim Kyu-jin na magnakaw sa tindahan at gamitin ang video para ibuli si Lee Ji-woo. Binigyan ni Pai Han-wol ng kutsilyo si Lee Hyun-woo, hinihikayat na gumanti kay Kim Kyu-jin. Sinubukan ni Lee Hyun-woo saksakin si Kim Kyu-jin, pero si Lee Han-kyung ang natamaan. Alam ni Lee Han-kyung ang sitwasyon nila ng kapatid, kaya hinawakan siya at nangakong tutulong. Binisita ni Lee Ji-woo si Lee Han-kyung at humingi ng tawad para sa kanyang kapatid. Hinimok ni Lee Han-kyung si Lee Ji-woo na sumali sa kanilang study group. Sinabi ni Choi Hee-won na hindi na siya lilipat ng paaralan at gustong sumali sa grupo. Ipinaalam ni Choi Hee-won na nakulong si Lee Hyun-woo, na aresto si Pai Han-wol pero nakalaya. Samantala, may humamon ng suntukan kay Yoon Ga-min sa ibaba. Si Kim Se-hyun, na nabalita ang top sa first year, ay walang pakialam noong una. Pero nang makitang pinunit ang aplikasyon ng nabubuli na si Lee Jun, nagpa siya siyang makialam. Tumalon si Kim Se-hyun at tinalo ang nanghamon. Si Lee Jun, mahilig sa away pero laging talo, na-inspire at pinili ang Yusung Tech para sa laban. Dito, natuto siya ng maraming teknik sa laban, umakyat mula 173 hanggang 17 sa ranggo ng lakas. Ngunit, nagplateau siya sa 17 at hindi na makasulong pa. Humanga sa laban ni Yoon Ga-min at Lee Hyun-woo. Gusto niyang matuto kay Yoon Ga-min sa pag-apply sa study group. Nang malaman ni Yoon Ga-min na gusto ni Lee Jun lumaban kaysa mag-aral, tinanggihan niya ito. Gayunpaman, pumayag si Lee Jun na mag-focus din sa pag-aaral. Para subukan ang kakayahan ni Lee Jun sa akademya, binigyan siya ni Yoon Ga-min ng math problems. Habang ginagawa ni Lee Jun ang mga ito, may pumasok na lalaki, inakala siyang si Yoon Ga-min at hiningi na sumama siya. Gang daw nagre-recruit ng fighters, top 3 lang sa Yusung Tech High ang pwede. Kung matalo ni Lee Jun 3 tao sa harap, papasa siya sa test at mananalo ng kotse. Samantala, pumalik sina Yoon Ga-min at iba pa, nakitang nawawala si Lee Jun. Nadama ni na Choi Hee-won at Lee Ji-woo na hindi bagay si Lee Jun sa pag-aaral. Napansin ni Yoon Ga-min, nag-check ng test papers, seryosong nasagutan ang mga ito. Biglang dumating si Park Gae-on-yop, may balitang kinuha ng gang si Lee Jun. Natanto ng lalaki ang pagkakamali nang pumasok sina Yoon Ga-min, Lee Ji-woo at Park Gae-on-yop. Hawak ang test papers ni Lee Jun, sinabi ni Yoon Ga-min na kwalipikado siya sa study group. Nagharap ang dalawang grupo. Unang sumugod si Lee Ji-woo at agad sumali sa away si Park Gae-on-yop. Pinaghirapan ni Yoon Ga-min iligtas si Lee Jun na naipit sa ilalim ng paa ng lalaki. Matapos ang ilang rounds, natalo si Yoon Ga-min ng walang depensa. Nilait sila ng lalaki bilang mga estudyante ng high school. Mahinahon, nagpa siyang gamitin ni Yoon Ga-min ang teknika ipinagbawal ng tiyuhin niya noong bata pa. Tumakbo siya ng mabilis at sinipa ang lalaki sa pader, nagwagi ng lubusan. Bago pa makapagpahinga si Yoon Ga-min, may kotse biglang lumapit sa kanya mula sa likod. Itinulak siya pababa ni Lee Jun para iligtas. Si Yoon Ga-min, nang matanto ang panganib, hinila rin pababa si Lee Jun. May lalaking bumaba sa kotse at niyayang sumali si Yoon Ga-min sa gang. Tumanggi si Yoon Ga-min, sinabing gusto niyang mag-aral at pumasok sa universidad. Ibinaling ng lalaki ang pansin kay Park Gae-on-yop, nililibak kung may huling salita ang ina. Habang umaalis ang lalaki, agad sumakay si Park Gae-on-yop sa motorsiklo at hinabol, nagpapakitang may personal na galit. Dumating sina Kim Se-hyun at Choi Hee-won kasama ang pulis, inaresto ang mga miyembro ng gang. Bago umalis, binigyan ng opisyal si Yoon Ga-min ng business card
nagpapasalamat sa tulong nila sa paghuli sa gang. Nang makalabas ng ospital si Lee Jun, binuo na ng 5 ang kanilang study group. Para mahikayat sila, dinala sila ni Lee Han-kyung sa Seoul para bumisita sa ibang study groups. Sa paglalakad sa Seoul, may nakakita sa kanila at biglang sinuntok si Lee Jun. Madaling nakapaghiganti sina Lee Jun at Lee Ji-woo, pinapaluhod ang mga umatake sa kanila. Mabuti't dumating si Lee Han-kyung sa tamang oras at pinakawalan ang mga umatake. Dinala ni Lee Han-kyung ang 4 sa pinakamataas na high school ng Seoul. Mababa ang tingin sa kanila ng mga top students doon. Sina Lee Ji-woo at Lee Jun ay suwail at sabik sa pagdating ni Yoon Ga-min. Di nila alam na lito si Yoon Ga-min sa pangalan ng paaralan at napunta sa ibang high school. Malamig ang pakikitungo ng mga babae sa Seoul High School, kina Lee Ji-woo, at iba pa. Tila ayaw nilang makipag-ugnayan sa kanila. Hindi nagustuhan ni Lee Ji-woo ang kanilang kayabangan, halos humantong sa alitan. Buti na lang na magitan sina Kim Se-hyun at Choi Hee-won para maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Pagkaalis ng mga babae, ipinaliwanag ng mga lalaki mula sa Seoul High na hindi ito dahil sa kawalang galang. Nabalitaan nilang puno ng sutil ang Yusong Technical High School at nabuli sila ng mga ito, kaya ayaw nila. Nagulat ang grupo ni Kim Se-hyun na hirapang paniwalaan na nangyayari ito sa pinakamataas na paaralan sa Seoul. Inihayag ng mga lalaki na ang mga nambubuli ay mula sa katabing paaralan, hindi sa kanila. Isinalaysay nila kung paano napilitang tumawag sa ina para sa pera ang isang estudyanteng binubuli. Samantala, sinalakay si Yoon Ga-min na pumasok sa maling paaralan. Mahusay niyang ibinalik ang fire extinguisher na ibinato sa kanya sa railing. Nagulat ang mga bully sa ingay sa labas at nakitang natalo ang kanilang mga kasamahan. Natawagan ng biktima ang ina habang sinusupil ni Yoon Ga-min ang isang bully, kaya binawi ang hiling na pera. Ibinalik ni Yoon Ga-min ang salamin sa estudyante at tinawagan sina Kim Se-hyun at iba pa na nagsabi sa kanya na nasa kalapit na paaralan siya at tinanong kung nakita niya si Yoo Jun-min, miyembro rin ng Seoul High Study Group, na binubuli. Agad kinilala ng estudyante ang sarili at dali-dali silang umalis, batid na may mas mapanganib pang mga tao na hindi pa dumarating. Biglang dumating ang leader ng mga bully at nagawa rin ni Yoon Ga-min na talunin siya. Pagkatapos nito, nakita ng study group sa Seoul High sina Yoon Ga-min at Yoo Jun-min sa bagong liwanag, nagbabahagi ng kanilang mga karanasan sa pag-aaral. Bago umalis, hinila ni Yoo Jun-min si Yoon Ga-min, isinuot ang salamin at tinanong kung nakilala siya nito. Naalala ni Yoon Ga-min na magkaklase sila sa middle school, kung saan minsan kinutya ni Yoo Jun-min ang kanyang hiling na sumali sa study group. Humingi ng tawad si Yoo Jun-min sa nagawa noon at inamin na sa sipag ni Yoon Ga-min, kaya niyang maging top sa paaralan o maging sa bansa. Pagbalik sa paaralan, nagkaroon na ang grupo ng sariling silid-aralan. Nabahala si Lee Ji-woo sa kalunos-lunos na kalagayan nito, pero optimistiko si Yoon Ga-min sa pag-aayos. Sama-sama silang naglinis, ginawang maayos ang silid-aralan. Bigla, dumating si Kim Ho-min, pinakamatalinong estudyante. Para mang-uyam, tinawag silang mga hangal. Nangako si Yoon Ga-min na tatalunin si Kim Ho-min sa midterm exams bilang tugon. Hinangaan ni Lee Han-kyung ang tapang niya, pero pinayuhang huwag magyabang. Pagkatapos, sinuri niya ang kanilang mga ranggo. Sa 221st year, maliban kay Kim Si-hyun na pangalawa, lahat sila'y mababa sa average, si Yoon Ga-min ang huli. Gayunpaman, hinimok ni Lee Han-kyung na sundin ang kanyang plano, nangangakong magbabago ang kanilang mga grado. Pagkatapos ng klase, sinabi ni Lee Jun na nakita niya si Teacher Han Yoon-hwan na nakikipag-usap sa vice principal tungkol sa pagtitipon ng disciplinary committee para kay Pai Han-wol para baguhin ang atmosfera ng paaralan. Nadama ng vice principal na wala siyang magawa laban kay Pai Han-wol, pero binanggit na kung mapapataas ni Lee Han-kyung ang bawat miyembro ng study group ng 10 rango, isa sa alang-alang niya ito. Kaya, ang kanilang mga rango sa darating na midterms ay mahalaga hindi lang para sa kanila, kundi pati na rin para sa pagkakataon ni Lee Han-kyung na manalo sa pusta. Nag-alok si Lee Jun na kumain sila ng inihaw na rice cake, pero kailangang umuwi agad ni Kim Si-hyun matapos tawagan ng kanyang ama na magtrabaho sa construction site. Habang naiinis, narinig ni Kim Si-hyun na tinatawag siya ni Choi Hee-won. May gusto ang dalawa sa isa't isa at inanyayahan siya ni Choi Hee-won
na maglakad kasama niya. Nagpasya si Kim Si-hyun na huwag pansinin ang babala ng kanyang ama at sumama kay Choi Hee-won. Pero hinarang sila ni Kim Ho-min at ng babaeng nang aapi kay Choi Hee-won. Sanay nang binubuli, di na ipagtanggol ni Kim Si-hyun si Choi Hee-won nang kunin ito ni Kim Ho-min. Biglang dumating si Yoon Ga-min, ibinagsak si Kim Ho-min at sinipa ang mga cellphone ng iba, tinakot silang lahat. Nakita ni Choi Hee-won ang kahinaan ni Kim Si-hyun na protektahan siya, nasaktan ang kanyang pride. Lumayo si Kim Si-hyun kay Yoon Ga-min at umalis mag-isa. Pagdating sa bahay, gaya ng inaasahan, sinaway siya ng kanyang ama. Nagmamadaling lumabas si Kim Si-hyun at nakita si Yoon Ga-min sa labas. Narinig ni Yoon Ga-min ang away at nag-alok na pumunta sa kanyang bahay. Tumanggi si Kim Si-hyun, pilit na pinapanatili ang dignidad at gumala mag-isa. Si Kim Ho-min, di kaya si Yoon Ga-min, pero madaling ibuli si Kim Si-hyun, hinarap siya ulit. Ngayon, biglang nakaiwas at nakabalik si Kim Si-hyun, ginagabayan ni Yoon Ga-min sa telepono mula sa gusali. Nasasabik sa paghihiganti, masigasig na nakipaglaban si Kim Si-hyun nang mamatay ang cellphone ni Yoon Ga-min. Nang walang gabay, nabagsak siya ulit. Tumakbo si Yoon Ga-min para tumulong, pero bigla, naglakas loob si Kim Si-hyun at sinuntok si Kim Ho-min, pinabagsak siya. Pagkatapos, iniuwi ni Yoon Ga-min si Kim Si-hyun. Ang ina ni Yoon Ga-min, tila walang pakialam, naghihintay na pala sa ibaba. May patakaran siya na dapat umuwi si Yoon Ga-min bago mag-alas 10 gabi-gabi. Tanggap niya ang mababang grades, pero di niya papayagan na maging marahas si Yoon Ga-min. Akala ni Kim Si-hyun, puro salita lang ang nanay ni Yoon Ga-min. Kasi, di basta-basta ang paglipat ng paaralan, pero alam ni Yoon Ga-min na laging tinutupad ng nanay niya ang mga desisyon nito. Mapagpasya siyang gumawa ng mga desisyon dati, gaya ng pakikipaghiwalay sa tatay niya at pagputol ng ugnayan sa kapatid, nang walang pag-aalinlangan. Kinabukasan, pumunta ang nanay ni Yoon Ga-min sa paaralan para kausapin ang prinsipal tungkol sa paglipat niya. Umaasa pa rin si Kim Si-hyun na walang paaralang tatanggap kay Yoon Ga-min dahil sa mababang grades niya. Pero desidido talaga ang nanay ni Yoon Ga-min. Kung walang lokal na paaralan ang kukuha sa kanya, balak nilang lumipat sa Maynila. Nagpanik ang 4 pang estudyante dahil dito. Para magkaroon ng oras si Lee Han-kyung na kumbinsihin ng nanay, hinarang nila ang kotse nito. Desperadong nagmamakaawa. Sa gulo, sinabi pa ni Choi Hee-won na buntis daw siya kay Yoon Ga-min. Pero di na tinag ang nanay ni Yoon Ga-min at umalis kasama siya. Huli man si Lee Han-kyung, agad niyang pinasakay ang mga estudyante at hinabol ang ina ni Yoon Ga-min. Habang humahabol sila, isang grupo ng mga motorsiklista na pinamumunuan ng dating natalo ni Yoon Ga-min ang humarang sa daan. Alam na maaari siyang maging top-ranked freshman sa lakas kung lilipat si Yoon Ga-min. Inutusan ng karibal ang kanyang mga tauhan na lusubin sila at subukang nakawin ang susi ng kotse. Agad na lumabas sina Lee Jeon at Lee Ji-woo at nilabanan sila, pinabagsak ang mga ito. Nang bumangon muli ang mga umaatake, sinabi ni Lee Jeon kay Lee Ji-woo at sa iba na umalis habang siya'y naiwan. Sinamantala ni Lee Han-kyung ang pagkakataon para ibagsak ang mga motorsiklo at makatakas. Pinindot niya ang gas pedal para ipagpatuloy ang paghabol sa ina ni Yoon Ga-min. Samantala, kausap ng ina ni Yoon Ga-min ang isang ahente ng bahay tungkol sa pagbebenta. Biglang pumasok si Lee Han-kyung at 3 estudyante. Nagkita na noon sina Lee Han-kyung at ina ni Yoon Ga-min sa libing ng isang guro, kung saan inaliw siya ng huli. Imbes na magdalamhati, pinayuhan niya si Lee Han-kyung na baguhin ang buhay ng mga estudyante gaya ng guro. Dahil dito, pumunta si Lee Han-kyung sa Yusung Technical High School para ayusin ang disiplina at pag-aaral ng mga bata. Nakiusap si Lee Han-kyung sa ina ni Yoon Ga-min, ipinaliwanag na may study group siya at umuunlad araw-araw. Nakita ng ina ni Yoon Ga-min ang pag-asa sa mga mata ng bata. Nakaramdam ng guilt sa kawalan ng inaasahan sa anak. Nang sasang-ayon na siya kay Lee Han-kyung, bigla na lang may sumipa sa pinto. Isang grupo ng mga lalaking may armas ang pumasok, pinangunahan ni Ma Min-hwan, kasamahan ni Pi Han-wol. Nalaman na nagsumight si Lee Han-kyung ng petisyon para i-impeach si Pi Han-wol sa Education Board. Dahil sa galit, ipinadala ni Pi Han-wol si Ma Min-hwan para harapin siya. Sinugod ng mga siga si Lee Han-kyung na may dalang mga baseball bat. Nang akmang kikilos si Yoon Ga-min, biglang may sumipa ng isang bat palayo. Magkakasama, tinalo ni na Yoon Ga-min ng kanyang mga kaibigan at ng kanyang ina ang mga siga
Nang tatawag na sana ng pulis si Lee Han-kyung, bigla siyang binaril ni Mamin Hwan. Nagmadali si Yoon Gamin na disarmahan si Mamin Hwan, ngunit huli na ang lahat. Mabilis na pumagitna ang kanyang ina para protektahan si Lee Han-kyung at tinamaan sa ulo, bumagsak sa lupa. Sinabi ni Park Ga-yeon-yeop kay Yoon Gamin na ang pag-atake ay ganti sa petisyon laban kay Lee Han-wol na hindi sinasadyang naidamay ang kanyang ina. Pinayuhan niya si Yoon Gamin na huwag basta maghiganti kay Lee Han-wol dahil may 3 bodyguard ito, pawang senior students, kaya mahirap talunin. Ayaw bumitaw. Pumunta si Yoon Gamin sa lugar ni Lee Han-wol para ipaghiganti ang kanyang ina. Agad siyang natumba sa unang sagupaan. Si Lee Han-wol, mapagmataas, inutusan ang tauhan na bugbugin si Yoon Gamin, iwanan lang ng hininga para sa ospital. Pinigilan ni Yoon Gamin ang 2 aalis, hinahamon ang 3 sa muling laban. Hindi pa rin siya katapat at nakahiga sa lupa, malakas ang kabog ng puso. Naalala ang turo ng tiyuhin, kung maririnig ang malakas na tibok ng puso, nanghihina ang loob. Kailangang patatagan. Dahan-dahang tumayo si Yoon Gamin, pinatatag ang puso, at gumamit ng ipinagbabawal na teknik ng tiyuhin. Buong lakas siyang sumalakay at nagawang talunin ang 3. Hinarap ni Yoon Gam si Lee Han-wol sa harap ng lahat at sinampal ng mabangis, naghihiganti para sa kanyang ina. Pinuna ng Vice Principal si Lee Han-kyung sa petisyon sa Education Board na nag-akusa sa paaralan ng pagsasanay ng mafia recruits. Hiningi niya kay Lee Han-kyung na humingi ng tawad sa lahat ng estudyante at guro. Sa podium, ipinahayag ni Lee Han-kyung ang planong gawing regular high school ang paaralan. 1 taon dati, ipinagdiwang ni Lee Han-kyung ang kaarawan ng guro sa Yusang Tech na gustong baguhin ang mga estudyante. Maya-maya, may balitang pinagsasaksak hanggang mamatay ang guro. Inuri ito ng pulisya bilang random na pagpatay. Nang marinig ng Vice Principal ang tungkol sa guro, sumugod siya sa podium at itinapon ang mikropono. Kasabay nito, sinipa ni Yoon Gamin ang pintuan ng gym at sinuntok si Lee Han-wol na agad namang gumante. Tumayo si Yoon Gamin at binalaan si Lee Han-wol na siya'y normal na estudyante lang na nakakaramdam ng sakit at huwag magpadala. Dahil sa hamon, iminungkahi ni Mamin Hwan na harapin agad ni Lee Han-wol si Yoon Gamin. Sa halip, tumawag si Lee Han-wol para irekomenda ang kanyang tauhan na si Kim Sun-chul, panganay sa 3 magkakapatid. Samantala, nasa ospital si Kim Sun-chul, nag-aalaga sa kanyang lolo na nagnanais na maging matagumpay ang kanyang apo. Bigla na lang nakilala ni Kim Sun-chul si Yoon Gamin na nag-aalaga rin sa kanyang ina sa parehong ospital. Nalaman niyang hinarap ni Yoon Gamin si Lee Han-wol para ipaghiganti ang kanyang nasugatan na ina. Bilang kapamilya, lubos niyang naunawaan ang nararamdaman ni Yoon Gamin. Tinanong ni Yoon Gamin si Kim Sun-chul kung bakit sinusunod niya si Lee Han-wol kahit gusto rin niyang mag-aral. Sa kanilang away, napansin ni Yoon Gamin ang notebook ng bokabularyo ni Kim Sun-chul at natanto na pareho pala silang may hangaring matuto. Nadama ni Kim Sun-chul na wala siyang magagawa. Alam niyang ang pag-aaral ay para sa magandang trabaho, pero ang makasama si Lee Han-wol ay maaaring magbunga ng trabaho sa malaking kumpanya, lalo't nasa huling taon na siya at limitado ang oras para mag-aral. Bigla siyang tinawagan ng kasabwat na si Lee Dae-chol, nagbababala na magtago dahil hinahanap siya ng mga miyembro ng gang. Habang nag-uusap sila, dumating ang 2 miyembro ng gang. Nang makita ang kinakabahang mukha ni Kim Sun-chul, tinanong ni Yoon Gamin ang kanilang pakay. Para protektahan si Yoon Gamin, nagkunwari si Kim Sun-chul na hindi niya ito kilala, kaya inalis siya ng mga miyembro ng gang. Tumunog ang telepono ni Kim Sun-chul at nakita ni Yoon Gamin na tawag ito mula sa kanyang lolo. Pumunta siya sa silid ng ospital para tulungan ang matanda sa mga sagot sa quiz. Labis na natuwa ang lolo nang makakuha ng 4 na tamang sagot, isa ng higit kaysa sa nakaraang araw. Ang pag-unlad sa bawat araw ay isang masayang okasyon para sa kanya. Kinabukasan, lumabas ang balita na natagpuan ng pulis ang bangkay ng lalaking pinagsasaksak. Kinilala ang suspect na isang high school senior mula sa kalapit na middle school. Nakilala agad ni na Kim Se-hyun at iba pa ang taong nakuhanan ng CCTV na naka-uniforme bilang si Kim Sun-chul. Tinanong ng opisyal si Yoon Gamin tungkol sa pagkikita nila ni Kim Sun-chul sa ospital noong nakaraang gabi na kinumpirma niya. Pagkatapos ng klase, nalungkot si Yoon Gamin at napansin ni Kim Se-hyun ang kakaibang kilos niya. Alam na hindi niya pinaniniwalaan na pumatay si Kim Sun-chul. Siniyasat ni na Kim Se-hyun at Choi Hee-won ang kaso ni Kim Sun-chul at nalaman na mula nang pumasok si Lee Han-wol, dumami ang pagpatay ng mga high school student habang bumaba ang krimen ng mga adulto. Dahil sa kanilang edad, protektado ng batas ang mga high schooler at ang unang pagkakasala ay maaaring maparol
sa loob ng ilang taon. May chismis na ang mga gang ay may patakaran na maaaring sumali sa kanilang konstruksyon matapos makulong dahil sa pagpatay. Hinala nila na si Kim Sun-chul ang ginagamit na scapegoat ng gang, pero walang ebidensya na magpapatunay sa kanyang pagiging inosente. Nang gabing iyon, biglang hinarang ni Lee Dae-chul si Yoon Gam-in at sinabing hindi si Kim Sun-chul ang tunay na kriminal. Habang nagsasalita siya, biglang natumba siya ng habulin ng mga miyembro ng gang. Nairita ang gang sa pakikialam ni Yoon Gam-in at sinubukang suntukan siya, ngunit siya ang nakapatumba sa kanila. Sinabi ni Lee Dae-chul kay Yoon Gam-in na nakita niya ang mga leader ng gang na naglilinis ng dugo ang kutsilyo. Ibinahagi ni Yoon Gam-in ito sa kanyang grupo. Naniniwalang totoo ang sinabi ni Lee dahil sa paraan ng pagtingin ni Kim Sun-chul sa kanya. Para mailigtas si Kim Sun-chul, kailangan nilang hanapin ang sandata ng krimen. Dahil nalinis ang sandata, ipinahiwatig na balak itago ito ng mamamatay tao. Sina Yoon Gam-in, Lee Jun at Lee Ji-woo, nakauniporme ng ibang paaralan, pumasok sa institute ng gang habang sina Kim Se-hyun at Choi Hee-won nagmonitor sa loob gamit ang drone. Nakapasok ang tatlo sa gusali pero naghiwalay habang umiiwas kina Pai Han-wol at iba pa. Si Yoon Gam-in ay nakulong sa itaas. Habang si Lee Jun nakipaglaban sa gwardiya at sinabihan si Lee Ji-woo na hanapin ang kutsilyo. Nakita ni Lee Ji-woo ang kutsilyo sa drawer pero may pumasok na miyembro ng gang kaya nagtago siya sa ilalim ng mesa. Akala niya ligtas na, susubukan niyang gumapang palabas pero nadiskubre siya. Naipit sa pagitan ng dalawang miyembro ng gang. Sinubukan ni Lee Ji-woo lumaban pero natalo at nawalan ng malay. Samantala, sinira ni Ma Min-hwan ang drone ni na Kim Se-hyun at Choi Hee-won. Pinutol ang komunikasyon nila sa tatlo. Nakulong sa bubong, hindi alam ni Yoon Gam-in ang sitwasyon ng kanyang kaibigan. Habang naghahanap ng daan pababa, biglang tumawag si Lee Han-kyung. Hiningi ang workbook para sa tutoring. Para di maghinala si Lee Han-kyung, kinuha ni Yoon Gam-in ang workbook pero nahulog ito at napulot ng leader ng gang. Sumilip si Yoon Gam-in, nakita si Lee Ji-woo na pinipilit isakay sa kotse ng mga miyembro ng gang. Mabilis niyang binaba ang tawag at desperadong sinubukang bumaba. Isang miyembro ng gang, may masamang balak, tinangkang isama si Lee Ji-woo ng pribado. Sa kritikal na sandali, may humarang sa kotse, hiningi na palayain si Lee Ji-woo. Kinutya ng mga miyembro ng gang ang bagong dating. Si Kim Sun-chul pala ang balak umako ng kasalanan. Kanina lang, tinanong ng investigador si Kim Sun-chul tungkol sa pagpatay. Sinabihan siya ni Pai Han-wol na umamin, nangakong bibigyan ng magaling na abogado at sasagutin ang pagpapagamot ng kanyang lolo. Binigay niya kay Kim ang card ng abogado at basta na lang itinapon ang vocabulary book nito sa basurahan. Umamin si Kim Sun-chul, ayon sa tagubilin. Pero nang tanungin tungkol sa detalye ng pagpatay, puno ng butas ang kanyang kwento. Nakaramdam ng kakaiba ang opisyal at pinaalalahanan siyang huwag sumuko sa buhay. Naalala niya ang hiling ng lolo na maging mabuting tao at si Yoon Gam-in na nagtanong kung gusto niyang mag-aral kaya nagpa siyang huwag biguin ang mga nagmamalasakit sa kanya. Tumanggi siyang maging tiwali tulad ni Pai Han-wol at naglakas loob na iligtas si Lee Ji-woo. Ngunit hindi siya katapat ng mga miyembro ng gang at agad na nabugbog. Bigla, dumating si Lee Dae-chul at tatlo pang iba, handang tumayo para sa kanya. Sa loob ng kotse, nagkamalay si Lee Ji-woo at sumali sa laban gamit ang kutsilyo. Kahit nagsikap sila, masyadong malakas ang mga miyembro ng gang. Hanggang sa dumating si Yoon Gam-in na may dalang nunchucks. Isang gangster, puno ng peklat, tinumba si Yoon Gam-in, nililibak ang kanyang laban. Agad tumayo si Yoon Gam-in, walang pasa, nililibak ang lakas ng kalaban. Gamit ang bawal na teknik ng tiyuhin, sinuntok niya at napalipad ang kalaban. Tinulungan niya si Kim Sun-chul at niyayang mag-aral. Nag-aalangan si Kim kung kaya pang maging normal na estudyante. Sinipa ni Lee Ji-woo ang gumagapang sa kutsilyo. Sinabihan si Kim na huwag komplikahin. Nagngitian sina Kim at Yoon, nauunawaan ang desisyon ng isa't isa. Sa gitna ng mga sigaw, lumitaw sina Kim Se-hyun at Choi Hee-won, may dalang gamit pang saklolo. Biglang naalala ni Yoon Gam-in na nasa leader ng gang pa ang kanyang workbook kaya agad tumayo para habulin ito. Sa sandaling iyon, isang pulis ang humarang sa leader ng gang. Alam na siya ang tunay na mamamatay tao. Habang itinatanggi ng leader ang mga paratang, sinuntok siya ng pulis, natanggal ang salamin at pinilit umamin. Nang bumunot ng nakatagong sandata ang leader, si Yoon Gam-in ay biglang sumuntok mula sa likod at ibinagsak ito. Naparusahan ang mga salarin at hinarap ng grupo ng mag-aaral ang kanilang midterm exams.
Pagkatapos ng exams, masayang tinalakay nila ang kanilang mga sagot kasama ang top student na si Kim Se-hyun. Nalungkot si Yoon Gamin nang mapansing iba ang kanyang mga sagot. Hindi umuwi si Yoon Gamin. Ang nanay niya, bagong labas sa ospital, tumawag kay Lee Han-kyung. Nag-alala siya sa mood ni Yoon Gamin na bumababa bago lumabas ang grades, nagdudulot ng tensyon sa bahay. Pinakalma siya ni Lee Han-kyung. Sinabing kasama ni Yoon Gamin ang study group. Nakita ni Kim Se-hyun ang pagkabalisa ni Yoon Gamin sa grades at inaliw siya. Gumaan ang loob ni Yoon Gamin nang tumawag si Lee Da-cheol, malubha raw ang lolo ni Kim Sun-chul. Ang lolo, mahilig sa pag-aaral, desidido pa rin kumuha ng exam kahit may sakit. Nagmadali si Kim Sun-chul sa ospital pero naabala ng mga gang member. Pagdating niya, nakita niyang tinutulungan ni Yoon Gamin ang lolo sa exam na tupad ang pangarap nito. Pagkatapos, dumalo sila sa burol ng lolo. Si Yoon Gamin, alaalang payo ng lolo, tiniyak kay Kim Sun-chul ang saya sa pag-aaral, naniniwalang natagpuan na niya ito. Binuksan ni Kim Sun-chul ang vocabulary book ng lolo, nagpapasalamat kay Yoon Gamin sa pagtupad ng huling hiling at pagtulong sa kanya. Nangako siyang maging responsable sa kanyang buhay. Pagkatapos ng libing, inilabas ang resulta ng midterm. Si Kim Se-hyun ay nanguna sa kanyang grado, at ang iba ay malaki rin ang inunlad. Pinakanakatuwa ang pag-angat ni Yoon Gamin mula 220 hanggang 209. Si Lee Han-kyung, dahil sa pag-unlad ng grupo, kinausap ang vice principal tungkol sa pangakong disiplina kay Pai Han-wol. Maya-maya, may nakapost na abiso tungkol sa pulong disiplina para kay Pai Han-wol sa paaralan. Si Kim Sun-chul, ngayong on duty, pinigil ang kotse ni Pai Han-wol, ipinatupad ang patakaran ng paglalakad sa campus. Si Pai Han-wol, naiinis, tumingin sa study group ng may galit sa mata. Isang taon ang nakalipas, sa insistensya ni Teacher Woo, nagpasya ang paaralan na magdaos ng paunang pulong, kasama sina Pai Han-wol, Ma Min-hwan, at iba pa para itama ang moral na atmosfera ng paaralan. Ngunit si Pai Han-wol, na may galit sa puso, ay pinatay si Teacher Woo. Pinasisi niya ang iba habang siya'y nanatiling malaya. Nag-alala si Park Gyeon-yop na baka sundan ni Lee Han-kyung ang trahedyang kapalaran ng kanyang ina. Sa kabila ng panganib, tumanggi si Lee Han-kyung na sumuko sa masasamang puwersa, determinadong tuparin ang nais ni Teacher Woo. Nangako si Pai Han-wol sa ama na lulutasin niya ang krisis ng perpekto, gaya ng ginawa niya isang taon na ang nakalipas. Sa online, ang video ni Yoon Gamin at iba pa na sumasagip kay Kim Sun-chul ay malisyosong in-edit para ilarawan silang mga magnanakaw na sangkot sa gulo. Maraming internet celebrity ang dumagsa sa paaralan. Inakusahan ang grupo ng pag-aaral bilang mga siga at sinubukang palakihin ang insidente. Nagplano ang vice principal ng pulong tungkol sa study group, maliban kung binawi ni Lee Han-kyung ang mga akusasyon laban kay Pai Han-wol. Inaliw ni Lee Han-kyung ang 5 miyembro. Tiniyak na mabuti ang hangarin nila para kay Kim Sun-chul at hindi niya sila sisihin. Hinimok niya silang tiisin ang hindi makatarungang pagtrato at huwag kumilos ng pabigla, lalo na si Yoon Gamin. Biglang nagkaroon ng away sa loob ng paaralan. Nag-atake ang mga estudyante ng walang dahilan. Naglabas ng bounty si Pai Han-wol. Mag-aaral na tumaas ang combat ranking sa isang oras ay makakakuha ng 1,000 Korean won. Ang pera ay nagudyok sa mga estudyante na lumaban ng mabangis, kahit laban kay Kim Se-hyun na karaniwang gusto. Nalulungkot at nalilito, nagduda si Kim Se-hyun sa kakayahang baguhin ang sitwasyon ng paaralan. Nakatanggap siya ng tawag at sumugod sa isang construction site. Samantala, si Yoon Gamin, na susunod sana, ay nakatanggap ng mensahe at nagpunta sa study room. Natagpuan niya si Pai Han-wol at ang grupo nito na naninira sa lugar. Handa na si Yoon Gamin na harapin sila, pero pinigilan siya ni Choi Hee-won. Ipinaalala ang payo ni Lee Han-kyung. Dumating si Kim Se-hyun sa site, nakita ang amang nakikipag-away sa katrabaho, sumisigaw na hindi thug ang anak. Unang beses narinig ni Kim Se-hyun ang ama na ipinagtanggol siya. Dahil sa pakiramdam ng kawalang kapangyarihan at pagkakasala, nagpasya siyang hindi na bumalik sa paaralan at magtrabaho sa construction site kinabukasan. Kasabay nito, iniuwi ng magulang si Choi Hee-won at pinagbawalan makisama sa study group. Hindi alam ang sitwasyon, nag-message si Lee Jun sa grupo para tingnan ang lahat. Nang magre-reply na si Yoon Gamin, napansin niyang umalis na si Kim Se-hyun sa grupo. Napansin ng kanyang ina ang pagkabalisa niya at nagtanong kung ano ang nangyari. Inihayag ni Yoon Gamin na malapit ng buwagin ang study group.
Inaliw siya ng ina. Sinabing pinayagan siyang manatili sa paaralan dahil nakitang masaya siya sa mga kaibigan. Si Yoon Gamin, na-inspire sa mga nakaraang hamon na napagtagumpayan kasama ang mga kaibigan, nanumbalik ang diwa. Una niyang nilinis ang study room at sumama kay Kim Se-hyun sa construction site. Nang hikayatin siya ni Kim Se-hyun umuwi, sinabing determinado siyang magkolehiyo kasama si Kim Se-hyun. Dahil sa determinasyon ni Yoon Gamin, nakiusap si Kim Se-hyun sa ama niya ng nakaluhod, humihingi ng 3 taon para mag-aral at nangangakong magsisikap para makapasok sa top university at mapabuti ang buhay nila. Tiniyak ni Yoon Gamin sa ama ni Kim Se-hyun na magiging kaibigan ni Kim ang may-ari ng gusali kapag nagtagumpay siya. Magkasama, binisita nila ang bahay ni Choi Hee-won, humanga ang mga magulang sa mataas na grado ni Kim Se-hyun at sa basket ng blueberries. Kinuha rin nila si Lee Ji-woo mula sa trabaho niya sa convenience store. Natuwa si Lee Jun nang makitang sumali ulit si Kim Se-hyun sa group chat. Nakaligtas ang study group sa banta ng pagkakawasak. Tumanggi si Lee Han-kyung na bawiin ang mga akusasyon laban kay Pi Han-wol at iginiit na ituloy ang paunang pulong. Isang araw bago ang pulong, ipinatawag ng vice principal si Lee Han-kyung sa paaralan. Dahil di siya napigilan, binalak niyang ibunyag ang ugnayan ng paaralan sa gang. Naghinalang may patibong ang pulis at pinayuhang wag sumama si Lee Han-kyung pero nagpasya siyang maging pain para makalap ng ebidensya. Sa kanilang usapan, naitala ni Lee Han-kyung sa kanyang telepono ang pag-amin ng vice-principal na ang paaralan ay kaharian ni Pi Han-wol, nagsisilbing kapangyarihan at panlalabada ng pera ng gang. Hinangaan niya ang tapang nito. Pagkatapos niyang ihayag ito, bigla na lang nawalan ng ilaw sa gusali at mabilis siyang umalis, tila may hudyat. Pumunta si Lee Han-kyung sa pasilyo para silipin at agad siyang pinalibutan ni Pi Han-wol at Ma Min-hwan. Nang sila'y lumapit para salakayin, pinalaan niya sila na malapit na ang mga pulis at dapat silang umurong. Handa si Lee Han-kyung, nag-install siya ng recording device sa kanyang butones at nakipag-ayos sa pulis na umaksyon kung hindi siya lumabas sa loob ng 30 minuto. Habang papalapit ang oras, aakyat na sana ang mga pulis ngunit inambus sila ng gang. Tinuya ni Pi Han-wol si Lee Han-kyung tungkol sa pag-asang masagip dahil pati ang mga opisyal ay nakompromiso na. Sa gitna ng kanyang lumalaking pagkabalisa, biglang inihayag ng intercom ng paaralan ang babala ni Choi Hee-won na malapit na ang katapusan ni Pi Han-wol. Dumating si Yoon Gamin kasama sina Kim Sun-chul at iba pa. Naghintay sa paaralan para sa kaligtasan ni Lee Han-kyung. Inutusan ni Yoon Gamin si Lee Jun na isama si Lee Han-kyung palabas habang sila'y nananatili para lumaban. Inalalayan ni Kim Se-hyun at Lee Jun si Lee Han-kyung pababa. Sa ikalawang palapag, hinarang ni Ma Min-hwan ang kanilang daan. Iniabot ni Kim Se-hyun si Lee Han-kyung kay Lee Jun at hinarap si Ma Min-hwan. Sa unang palapag, isang dating kaibigan ni Lee Jun, nasa ilalim na ng Pi Han-wol, ang humarang sa kanila. Pinaurong ni Lee Jun si Lee Han-kyung habang siya'y nanatili para harapin ang kaibigan. Sa 4 na palapag, 4 na tao'y humarap sa kalaban. Lahat nasa disadvantage. Si Lee Ji-woo ang unang lumaban, tinalo ang matapang na kalaban. Nakipagtulungan siya kay Kim Sun-chul, ginawang panalo ang labanan ng 2 laban sa 2. Si Lee Jun, humugot ng kutsilyo sa dibdib, mabilis na pinabagsak ang kaibigan. Samantala, hinabol ni Ma Min-hwan si Kim Se-hyun, may baril ang una. Nang maubos ang bala ni Ma Min-hwan, hinarap siya ni Kim Se-hyun ng direkta. May natutunan siyang laban skills sa ina ni Yoon Gamin, determinadong di sumuko. Nang mapagod si Ma Min-hwan, inatake ni Kim Se-hyun ang mahina niyang parte, pinabagsak ng uppercut. Sa ibaba, lahat nanalo sa laban, natira lang sina Pi Han-wol at Yoon Gamin na paulit-ulit na bumabagsak. Si Yoon Gamin, na tinuya ni Pi Han-wol na wala siyang mababago at di maililigtas si Lee Han-kyung, tumayo at gumamit ng malakas na galaw na bawal ng tiyuhin niya para talunin si Pi Han-wol. Samantala, si Lee Han-kyung na nakatakas ay hinarang ng mga miyembro ng gang. Nagsisisi na di nakapagpadala ng recording, dumating si Choi Hee-won kasama ang mga estudyanteng lalaki para protektahan ang guro. Nagkaroon ng matinding sagupaan kung saan tinakpan ni Choi Hee-won si Lee Han-kyung. Kinabukasan, matagumpay na nagdaos ng paunang pulong si Lee Han-kyung. Pinaalis sa paaralan si Pi Han-wol matapos itala ni Lee Han-kyung ang pag-amin niya sa pagpatay kay Teacher Woo. Inaresto ng pulis si Pi Han-wol at pinarusahan din ang vice-principal dahil sa kasabwatan. Sa wakas, naging normal na paaralan ang Yusung Technical High School. Tinalakay ng grupo ang kanilang mga pangarap at nais na karera sa hinaharap. Si Yoon Gamin lang ang may simpleng pangarap. Mag-aral sa universidad, pahalagahan ang edukasyon, at maniwala sa paglikha ng pagkakataon kahit sa mahirap na sitwasyon. Sa study group, ang pagtatapos ay nagpapakita ng paglago ng mga pangunahing karakter.
Nalaman nila na ang tagumpay ay hindi lang tungkol sa akademikong tagumpay, kundi pati na rin sa mga relasyon at kalusugan ng isip. Bawat isa sa kanila ay natutong pahalagahan ang pagtutulungan at suporta sa isa't isa sa halip na makipagsabayan. Ang pagtatapos ay nagbigay ng resolusyon sa kanilang mga personal na hamon na naglalantad ng kahalagahan ng pagkakaibigan at mental na kalusugan.